Itinutulak na maipasa sa Kamara ang isang resolusyon na layong mas malakasin pa ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga kababaihan at bata laban sa pang-aabuso. Ang detalye ihahatid ni Kate Trenya. Iniulat kamakailan ng Philippine National Police na libo-libong kaso ng karahasan laban sa kababaihan at bata ang naitala noong 2025, habang naglabas naman ng datos noong 2022 ang Philippine Statistics Authority na halos isa sa bawat 5 kababaihan ang nakaranas ng karahasan mula sa kanilang asawa o kapareha. Dahil dito, iginiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pangangailangang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at gawing mas makatao at maagap ang pagtugon sa mga biktima. Kaya't isinusulong ng mambabatas ang isang investigasyon sa pagpapatupad ng Anti-Violence Against Women and Their Children Law o Republic Act No. 9262. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 641, layo ni De Lima na suriin kung maayos na naipatutupad ang batas at kung may mga kakulangan na kailangan tugunan para mas maprotektahan ang mga kababaihan at mga bata. Ayon kay De Lima, mahalaga ang epektibong pagpapatupad ng Republic Act No. 9262 hindi lamang para sa mga biktima kundi para rin sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, kaligtasan ng publiko at katarungang panlipunan. Binanggit din niya na may mga bagong anyo ng karahasan, lalo na ang mga nagaganap online o gamit ng teknolohiya na posibleng hindi na sapat na nasasaklaw ng kasalukuyang batas. Ipinasa ito para labanan ang pisikal, sexual, emosyonal at ekonomikong pang-aabuso sa kababaihan at kanilang mga anak, lalo na sa loob ng relasyon. Ayon kay Representative De Lima, kailangan siguruhin na epektibong naipatutupad ang batas para mapanagot ang mga abusado at mabigyan ng lakas ng loob ang mga biktima na ipaglaban ang kanilang karapatan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Trenya, Congress News.